Ayon sa Google, ang harmonic patterns are very profitable patterns with a success ratio over 70% win rate. Isipin ninyo kung meron tayong 100 trade, 70 yung profit, yung loss ay 30, so nag-net profit tayo ng 40. So kikita tayo kapag meron tayong 70% win rate. Kaya dito sa video na ito, pag-usapan natin ang tungkol sa harmonic patterns. Ituturo ko sa inyo kung ano ang harmonic patterns, paano ito gamitin sa pagtitrade, paano mag-buy at paano mag-sell gamit ang strategy na ito. At tapusin niyo itong video na ito dahil bibigyan ko kayo ng libreng indicator na pwede niyong gamitin para hindi na kayo mahirapan sa pag-identify ng harmonic patterns kagaya nito. Habang nagtitrade kayo sa Forex, pwede kayong manalo ng malalaking papremyo every week. Libre lang sumali kaya pumunta na kayo sa www.forexgiveaways.com. Ito ang top harmonic pattern. So, paano siya gamitin? So, meron siyang dalawang signal. Bullish or buy signal. Meron ding bearish or sell signal. Okay? So, ito yung forma kapag nagbibigay siya ng buy signal. Example ito, crab harmonic patterns. So, example ito yung price chart mula dito, tumaas, tapos bumaba ng malakas. So, ito na yung buy signal mo. So, yung baliktad naman, baba, taas, baba. Nung tumaas, nabuo yung crab pattern, ito naman yung sell signal mo. So, ganoon din dito sa butterfly. Taas, baba, so dito ka magbabay. Baba, taas, so dito ka magsisell. At ito pa yung ibang patterns. So, napakadali niya lang gamitin at ang kagandahan, malaki yung take profit mo kasi mahaba pa yung babalikan. Tapos, pwede kang mag-stop loss ng maliit. Ang harmonic price patterns ay geometric price formation derived from Fibonacci retracement and extension lines. So ito yung mga price level. So itong mga price level na ito na 38.2, 50, 61.8, 78.6, 100. Ito yung tinatawag na Fibonacci retracement or extensions. So may video ko nito para maintindihan nyo yung Fibonacci. So ang ibig ko lang sabihin na nabubuo yung harmonic patterns dahil sa mga sukat nitong Fibonacci retracement or extension lines. So itong strategy na ito ay established by H.M. Gartley in 1932. So sobrang tagal na ito. So ang harmonic patterns ay ginagamit natin para ma-spot natin yung changes or trend reversal levels. Katulad nitong bullish crab. Ayan, taas, baba, taas. Nung bumaba siya, so dito tayo magbabay kasi posibleng mag-reverse na yung trend. Makuha natin yung trend reversal level. So makita nyo itong mga number na ito yung sukat ng Fibonacci. So hindi na natin kailangang intindihin to. Kasi hindi na natin kailangang magsukat sa chart. Kasi matagal yon. Isipin mo, magsusukat-sukat pa tayo dahil gagamit tayo ng indicator na automatic na siyang magsukat at automatic na mabubuo yung mga harmonic patterns. Okay, ganun din dito sa bearish crab. Ito, so tumaas siya, so dito ka magsisell. So kinukuha natin yung change ng trend or trend reversal levels. Ito ang 5 main harmonic patterns na pwedeng magbigay ng bullish or buy signal, or bearish, or sell signal. So, 5, crab, butterfly, bat, Gartley, saka Cypher. So, ito yung crab, ito yung butterfly, ito yung bat, ito yung Gartley. So, kung titingnan natin, halos parehas lang naman tingnan, di ba? So, parang W or M. So, di ba? Halos parehas lang. Okay? So, ipaliwanag natin isa-isa kasi may pinagkaiba sila. So, simulan natin sa Gartley. Ito ang most common Forex harmonic chart pattern. So, pinangalan ito sa gumawa nitong strategy na ito na si H.M. Gartley. Na nagsasabi na itong pattern daw na itong Gartley, ay one of the best trading opportunity. So, ito daw yung pinaka maganda na pattern or pinaka-accurate. So, bawat pattern meron tayong bullish at bearish, buy signal or sell signal. So, itong Gartley pattern, ang kinukuha nito ay yung trend, yung overall trend na mag-extend in the same direction. So, dito tayo sa bullish. So, example, itong kulay green, ito yung price. So, ano yung trend niya, yung overall trend? So, makita natin yung X nandito sa baba, di ba? So, pataas dito sa A. So, uptrend siya kasi galing pa dito yung price, pataas, di ba? So, bumaba sa B, tapos tumaas sa C, pero yung B, nasa taas lang ng X. So, yung trend, uptrend pa rin. So, kinukuha niya yung overall trend na mag-extend yung trend. Same direction. So, tumaas sa C, nung bumaba sa D, so dito na siya magkakaroon ng buy signal. So, ano yung overall trend? Kahit nandito na yung price. So, uptrend pa rin kasi yung X, ayan,
yung pinanggalingan ng price, nandito pa rin sa baba. Ayan, pa-uptrend pa rin siya. So ito yung kinukuha na buy signal na posible na mag-continue yung overall trend tumaas pa ganun pataas. Okay, so dito naman tayo sa bearish or yung sell signal. So ano yung trend? So ito yung X. So ito yung price pababa. So makita natin yung trend ay downtrend pa rin. Ito yung overall trend. Kasi nung bumaba sa A, tumaas sa B, pero hanggang dito lang. Bumaba ulit sa C, tumaas sa D, pero hanggang dito lang. So nandito pa yung X. So yung overall trend ay down pa rin. So dito magkakaroon ng sell signal. Okay? So posible na mag-continue pa siya sa overall trend niya. Ayan, bumaba pa. Ayan. So yun yung Gartley harmonic pattern. Okay, so ito naman yung BAT pattern. So ang BAT pattern ay halos parehas lang ng Gartley. So ang different lang nila yung measurement. Kasi dito sa mula C hanggang D, nag-extend pa siya, mas mahaba siya. Itong price line na yan. So kung titingnan natin sa Gartley, so yung measurement from C to D, 1.27, dito 1.61. So mas mahaba yung extend from C to D. So malapit na sa X. So parehas lang din sila na trend continuation kasi makita naman natin na dito pa yung X, yung pinanggalingan ng price. So uptrend pa rin siya. So dito nagbibigay ng buy signal. So kung titingnan natin, yung letter M, maiksi lang yung dito. So dito yung letter M, mahaba yung dito. So mas symmetric tingnan ang BAT kumpara sa Gartley. So ganun din dito sa bearish, sa sell signal. Yung C to D mas mahaba, 1.61 yung measurement, malapit na sa X. Kung titingnan natin, yung W, maiksi yung kabilang kamay or paa. Dito, mahaba, malapit na dito, mas W tingnan. So yun lang yung pinagkaiba nila. So, ito ay Gartley pattern, ito naman yung BAT pattern. Halos parehas din sila. The butterfly pattern. So, hindi katulad sa Gartley at BAT. So, yung point D, nag-extend na outside or mas mababa pa dito sa X. Example, ito yung pinanggalingan ng price trend. So, from C to D, bumaba na dito sa X. So, nag-extend pa siya. So, hindi natin masasabi na trend continuation ito kasi parang nag-breakout na galing dito sa X. So, kung titingnan natin, para siyang butterfly, pantay na yung pakpak niya pati dito sa baba. Diba? So, mas naging letter M na siya. So, dito tayo magkakaroon ng buy signal. So, sa sell signal naman, ayan. So, yung C to D, ayan, mas mahaba na, mas mataas na kumpara dito sa X. So, nag-extend na yung D. Okay? So, dito ka naman magsisell. The cipher pattern. So, ang cipher pattern ay parehas lang ng Gartley. Maliban sa B to C correction. Saan ba yung B to C ito? Okay? So, kung napapansin ninyo, from B to C, lumagpas sa A, di ba? Tumaas siya dito. So, balikan natin yung Gartley. So, tingnan yung A, B, C ha. Yung B to C ay tumaas kaysa sa A. So, yung Gartley, yung B to C, mas mababa dito sa A. Diba? So, pababa siya. So, dito sa cipher, tumaas yung C. Okay? Pero pares lang ito ng Gartley kasi ito ay trend or overall trend continuation. Makita natin, ito yung X. So, makita natin yung trend ay uptrend pa rin siya. Pasok pa rin siya sa uptrend kung meron diyang moving average. So, dito ka magbabay. Continuation pa rin ng uptrend. So, ganun din dito sa bearish. So, makita natin, from B to C, mas mataas sa A to B. Ayan. So, parang nag-breakout siya dyan. Yan. Pero trend continuation pa rin yan. Example, may moving average tayo dyan. So, dito ka magsisell. Ayan. Okay, so maganda yung mga itong pattern kasi malaki yung take profit mo. Example, dito lang yung mga stop loss mo. Okay, so mamaya yung indicator natin, meron ng kasamang stop loss. Meron ng kasamang stop loss level, meron ding take profit level. So, ito naman ang crab pattern. So, ang crab pattern ay merong extremely long extension. Kaya ito tinatawag itong crab kasi mahaba yung sipit. So, ito yung extension yun. From C to D, makita natin ang haba na naging extension, di ba? So, kung titingnan natin dito banda, sa XAC, so parang nag-consolidation lang siya, ganyan lang siya. Di ba? Tapos, nagkaroon ng malaking extension. Parang biglang nagkaroon ng news, bumagsak. Yan, so dito ka magbabay banda. So, yun yung crab pattern. So, halos parehas lang siya na. Ano ba yung kaparehas niya dito? Parang parehas siya ng Gartley eh. Parehas siya ng butterfly. Parehas siya ng butterfly pattern.
Di ba? Ganito yung butterfly pattern. Pero mas mahaba yung extension from C to D. Ayan o. So, yung M tumagilid na. Nandito na sa baba. Sa butterfly, halos perfect lang, kunti lang yung in-extend. Dito, mas mahaba yung extension. Ganon din sa bearish, yung W, mahaba na yung isang ano. So, dito ka na magsisell. Okay? So, parang ano to? Parang example, ito yung resistance, tapos nag-breakout. So, parang fake breakout. Tapos magsisell ka ulit dito. Ayan. Ayan. Ito rin. Example, ito yung support. So, nag-breakout. Pababa. So, kuhanin mo yung buy trade kasi pwede bumalik. Ayan. Yun yung paliwanag dyan. Okay, so yun yung 5 top harmonic patterns. So, madali lang intindihin, di ba? At meron silang pinagkakaiba. So, punta naman tayo dito sa MetaTrader 4 at ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung harmonic patterns, paano ito i-trade, gamit yung libreng indicator na pwede nyo i-download. Meron tayong link sa baba sa video description. Okay, so ituturo ko rin sa inyo pagkatapos kung ipaliwanag to kung paano i-install sa MT4. Okay. So, automatic na siyang nagguguhit. Makita nyo, meron ng mga pakpak dito, di ba? So, pinapangalanan na rin. Example, ano ito? So, ito yung crab. Di ba? So, makita nyo yung letter M. X, A, B, C. Tapos, biglang mahabang extension dito sa D. Ayan. So, crab siya. So, ang kaganda sa indicator na ito, meron na ditong kung anong gagawin mo. Kita nyo, may nakalagay buy. So, dito ka raw magbabay. Ito yung buy signal. Okay? So, meron ding nilalagay na stop loss. Ito naman yung SL, stop loss. Take profit level, TP1, TP2, TP3. Ayan. So, hindi ka na maliligaw. Kaso, dito sa signal na ito, tinamaan yung stop loss. Nahit lang talaga yung stop loss, oh. Pero makita natin, tumaas, nakuha niya yung TP1. Pero kung susukatin natin, ilang pips yung nilagay niyang stop loss, 12 pips lang, tapos yung TP, 33 pips. Diba? Kung hindi inabot ito, so halos 1:3, 1:2.5, mga ganyan. Nakuha to bago mo magsak ulit. So pagkatapos to, nagkaroon ulit ng pattern. Gartley naman. So itong Gartley ay trend continuation. Makita natin, ito yung X. So pasok pa rin sa trend, di ba? X, A, B, C, D. So yung D nasa taas pa ng X. So nagkaroon siya ng buy entry, kaso ang baba ng stop loss niya. Napaka-iksi lang ng stop loss na nilalagay. Kaya pwede nang kayo yung mag-adjust, pwede nyo habaan yung stop loss. Nahit yung stop loss niya kasi 7 pips lang. Pero pagkatapos no, hanggang TP3, nahit yung 40 pips, yung TP3. Ito masyadong mataas na dito, mabot pa nga ng 98 pips. So, pwede nyo i-adjust yung stop loss, depende sa risk-reward relation nyo. So, ito yung magandang signal, yung BAT. Yan, so para pala siyang paniki, mahaba yung pakpak. Ito yung BAT pattern. So, nakuha niya. Ito yung buy entry. Makita niyo, may nakalagay dyan, buy. Yan, buy yan, di ba? So, isipin yung stop loss na lapit lang stop loss na nilagay. 5 pips lang. So, yung stop loss, hindi ko recommend. Adjustan nyo lang. So, TP1, nakuha niya. 31 pips. TP2, nakuha niya rin. 62 pips. TP3, 92 pips. Isipin mo, 92 pips. So, naglagay lang siya ng nasa 5 pips yung stop loss. Halos times 20 yung risk-reward ratio. Kaya maganda yung strategy na ito. Itong harmonic patterns. Kasi maganda yung risk-reward ratio, malaki yung profit. So, lipat natin tayo ng chart. Tingnan naman natin to. So, sa time frame pala, kayo na bahalang pumili kung saan nyo ilagay. M15, M30, kayo na bahala. Okay, so meron tayo ditong butterfly pattern. So dito sana magbabay. Ito yung stop loss, kaso parang nagkaroon ng news, pumitik yung price. So cancel na yan, di ba? Nandiyan na yung buy. So dito sana dapat yung buy niyan. Okay? So kuha yung TP1, TP2, TP3. Ito lang yung SL. Di ba? So dito meron ulit ng butterfly pattern. So ano naman to? Sell trade yata to. Okay, check natin ha. So sell trade dito. So, dito ka nag-sell. Sell ka dito. Ito yung SL mo. Ilang pips na yung SL? Okay. 10 pips. 11. So, kuha mo na yung TP1, 12 pips. Kuha mo na rin yung TP2, 30, halos 33 pips. So, 1:3 yung risk-reward ratio. Kuha niya. Pwede pang maabot niya yung TP3.
So, maganda yung naging result. Okay? Okay, so ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano install itong harmonic pattern indicator dito sa MetaTrader 4 PC. Okay, so pang PC lang ito, katrade. So, hindi ito pwede sa cellphone. So, ilagay ko yung link sa video description. I-click nyo lang yung link. So, pag-click nyo ng link, mapupunta kayo dito. So, makita nyo, free lang ito. So, dapat meron na kayong account dito sa MQL5. Mag-register muna kayo at mag-login. So, ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang itong download. Tapos, install natin sa MT4 natin. So, yes, I have MT4. Okay, so automatic yang siselect dito sa MT4 natin. Or magbubukas yung MT4 natin at titingnan natin sa baba, mapupunta yan sa markets. Okay, so lakayan na natin. So, mapupunta yan dito sa basic harmonic pattern. Okay, at makita na natin yan dito sa indicator window natin. Nandiyan na yung basic harmonic pattern. Refresh lang natin. So, ang gagawin natin, i-attach lang natin sa chart. Double click lang natin. Common, i-check natin yan. Okay, check natin yung okay. Ayan, so makita natin. So, meron na tayong harmonic patterns. Andiyan na siya. Okay, so pwede nyo nang gamitin sa pag-trade. So, ka-trade, kung nagustuhan nyo itong video na ito, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko para updated kayo pag may mga bagong videos tayo about Forex trading. Salamat sa panonood. Bye-bye.